Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sumampa na sa higit 200,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo ang maagang dumagsa sa Quirino Grandstand. Ngayon ang pangalawang araw ng Peaceful Rally for Transparency and Better Democracy ng INC, kung saan as of 11 a.m. ay 190,000 katao na ang dumagsa at as of 12 noon ngayong tanghali ay umabot na sa 220,000 base sa tala ng Manila DRRMO. Naka-standby pa rin ang iba't ibang medical teams, kabilang na ang mga Manila DRRMM Office Medical Response Units na kinabibilangan ng medical volunteers, ilang doktor at mga nurse. Sa kaugnay na balita, nakaalerto ang Armed Forces of the Philippines o AFP habang isinasagawa ang malakihang rally laban sa korupsyon, partikular ang 3 araw na pagtipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at ang programa ng United People's Initiative o UPI sa EDSA. Ang pagbabantay ng sandatahang lakas at ng mga kapulisan, tinutukan ni Edniel Parosa. Nakataas ang pinakamataas na alerto ng militar sa kasagsagan ng kaliwat kanang rally laban sa korupsyon simula ngayong linggo. Kinumpirma sa DZRH News na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nasa red alert status ang kasundaluhan, isang araw bago pa man ang pag-arangkada ng 3-day protest ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand na sinabayan pa ng programa ng United People's Initiative sa EDSA. Paliwanag ni Padilla, kahit Philippine National Police ang nakatokas sa peace and order ng mga rally, kinailangang ipool ang resources ng AFP sa kahit anong posibilidad, lalo't humaharap din ito sa pagprotekta sa teritoryo at humanitarian operations bunsod ng mga kalamidad. We have to take into consideration, Ed, na hindi lang dito sa mga rally na to, we are in a supporting role sa PNP dyan for law enforcement and peace and order, no? But nag-red alert pa rin tayo kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung ating mga HADR efforts as of this time. Nilinaw naman ni Padilla na hindi sila nag-red alert dahil sa ulap ng ilan sa mga aktibong sundalo ay sabit daw sa destabilization plot. Sa katunayan, wala pa umanong malinaw na ebidensyang makapagpapatunay sa naturang impormasyong umiikot online. Samantala, sa bahagi ng pulisya, pinag-aaralan ng law enforcement kung may talabag pang batas ang ilang ralistang sumigaw ng Marcos resign at nanawagan ng pagbaliktad ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ginawa ito sa kasagsagan ng aktibidad ng UPI sa People Power Monument. Sa ambush interview sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na malapit na ito sa inciting to sedition. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Ang mga ganyan kakasing salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice, and go through the due process kung sino man kailangan hatulan dito. Minsan ang hinarap ni General Browner ang UPI na pinamunuan ng mga retiradong sundalo pero iginiip ng AFP Chief ang pagsunod sa saligang batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maging mahinahon at gawing makabuluhan ang pagkilos. Ito naman ang panawagan ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga lumahok sa mga protesta ng Iglesia ni Cristo at United People's Initiative. Ito'y kaugnay pa rin sa pagpapatuloy ng mga rally sa Quirino Grandstand, EDSA People Power Monument at iba pang lokasyon sa bansa. Una sa balitang yan, si Kyle Bullias. Tuloy-tuloy ang ikinakasang transparency rally ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong araw. Bukod dito, kasado rin ang kilos protesta ng United People's Initiative sa bahagi naman ng EDSA People Power Monument. Ayon kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Chief ng Philippine National Police, pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang United People's Initiative na magsagawa muli ng rally hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Kaya naman ang panawagan nito sa mga makikilahok sa kilos protesta, maging mahinahon at gawing makabuluhan ang kanilang pagkilos. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan na maging mahinahon at panatilihin po natin na
maging matiwasay, maayos at meaningful itong ating isasagawang activity. Ito pong protest rally, lalong-lalo po sa Iglesia ni Cristo. Nandyan po ang transparency, accountability at justice. Tayo po ay tinataguyod din po natin yan. At lalong-lalo na tinataguyod po namin ang kapayapaan, democratic process at sana po ay walang anumang untoward incident. At yan po ay ating ultimate na mission, mapanatili ang katiwasayan, peace and order, and at the same time safety of everyone. Kaya po ginagawa natin ng lahat ng paraan, binubuhos po natin ang ating mga resources para lang matugunan at makamit itong ating layunin. Una rito, iniulat ni Nartates na naging mapayapa ang mga naging pagkilos kahapon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang magkakahiwalay na rally sa Iloilo, Tarlac at Pampanga. Sa Metro Manila, mayroong naging kilos protesta sa Quirino Grandstand, EDSA People Power Monument, EDSA Shrine at Liwasang Bonifacio. Bagamat nagkaroon din ng girian sa pagitan ng mga relihista sa EDSA, agad umanong pumagitna ang kapulisan para isaayos ang sitwasyon. Wala naman umanong napaulat na nasaktan maliban sa ilang nakaranas ang pagkahilo at kinailangang bigyan ng medical attention. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, nanawagan ng mga political analyst sa publiko na huwag agad maniwala sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico tungkol sa flood control scandal hanggat walang lehitimong ebidensya. Ayon kay political analyst Professor Jean Franco, mas maayos na harapin ni Ko ang mga akusasyon sa loob ng bansa kaysa ipamahagi ang kanyang salaysay sa social media upang mapanagot ang tunay na nagplano ng katiwalian. Magbabalita si Jackie Resho. Mananatiling sabi-sabi ang mga pahayag ni dating Congressman Zaldico tungkol sa flood control scandal hanggat wala siyang ibinibigay na lehitimong ebidensya sa panayam sa programang Damdaming Bayan. Sinabi ni political analyst Professor Jean Franco na naging politika sa halip na legal ang naging expose ng dating kongresista. Ayon kay Professor Franco, tila nang gugulo at nililihis ni Ko ang atensyon ng mga tao para mailigtas ang sarili niya mula sa pagkakasangkot umano sa katiwalian at korupsyon. Para kay Professor Franco, mas mainam na umuwi na lamang si Zaldico at harapin ang mga akusasyong laban sa kanya dahil mahirap paniwalaan ang anuman niyang pahayag ng siya'y ligtas at may seguridad sa ibang bansa. Nasa interest ni Zaldico at ng mga accused ngayon, currently accused, ang magkagulo. Parang... Kasi, oo. Tsaka naalala ko nung panahon nung EDSA 2, di ba? Mismong yung mga sangkot kay ERAP, sinabi nila na sila rin mismo merong nakuha. Ito wala talaga Parang sobrang nililigtas niya yung sarili. Nagugas kamay siya, sabi nga po. Yun yung kaduda-duda dun sa expose niya. Sana bumalik na lang siya. Bumalik na lang yun kasi yung kasi ang nangyayari parang nag-aakusa siya, wala siyang risk. Kasi siya pupunta rito Kaya paalala ni Professor Franco sa publiko na laging maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga pahayag ni dating Representative Zaldico. Dapat manatiling mawagmatsyag ang bawat isa upang mapanagot ang tunay na mga mastermind ng flood control scam. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng futsal, mangunguna ang mga World Cup veteran na sina Jacqueline Sawiki, Katrina Gilu at Isabella Flanigan sa misyon ng Pilipinas sa kauna-unahang FIFA Women's Futsal World Cup na idaraos sa bansa. Matinding hamon ang haharapin ng Filipina 5 sa Group A kung saan makakasagupa nila ang mas mataas na rank na Poland, Morocco at Argentina simula November 21. Ang mga detalye ay babalita ni Matchpoint, Mili Borja. Mangunguna sa Team Philippines ang World Cup players na sina Jacqueline Sawiki, Katrina Gilu at Isabella Flanigan para sa inaugural FIFA Women's Futsal World Cup na gaganapin sa Pilipinas ngayong buwan. Ang tatlo ay bahagi ng Philippine Women's National Football Team na nag-ukit ng kasaysayan sa 2023 FIFA Women's World Cup at inaasahang siyang magsisilbing haligi ng Filipina 5 na pinamumunuan ni Coach Rafael Merino.
Makakalaban ng world number 63 Philippines ang mga mas mataas na rank na bansa sa Group A, ang world number 14 na Poland, world number 31 na Morocco, at world number 6 na Argentina. Kasama rin sa kupunan sina Shai Del Campo, Janessa Tolentin, at Charissa Limoran mula sa Pilipinas. Mula naman sa PFF Women's League, bubuo sa team sina Lali Ordilio, Isabela Bandoja, at Rosel Mendaño. Sa goalkeeping positions, magtatambal sina Samantha Yu at Kyla Santiago para sa Filipina 5. Kukumpletuhin ng roster ng mga overseas-based players na sina Catherine Graversen at Judy Connolly kasama si Regina Rebosora ng Far Eastern University. May kabuang 16 na bansa ang sasali sa kauna-unahang FIFA Women's Futsal World Cup at unang makakarap ng Pilipinas ang Poland sa November 21. Ang kompetisyon ay gaganapin mula November 21 hanggang December 7 sa PhilSports Arena sa Pasig City. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang buwan matapos ang kanilang concert, may panibagong sorpresa ang OPM band ng Grace Note para sa kanilang fans. Ang 4-piece band inilabas na ang kanilang brand new album na walang makakapigil. We love you, Grace Note! Speaks about life experiences. Ganyan inilarawan ng bokalista ng Grace Note na si Eunice Jorge ang kanilang 6th album na walang makakapigil. Sa idinaos na album launch, pinerform ng pop rock band ang 8 tracks na bumubuo rito. Gaya ng Wasabi Halmanataki, binaliktad na salitang mahal na kita na tungkol anya sa love story nila ng TV host at kanyang fiancé na si Anjo Pertiera. Gayon din ang kanilang collab song ni Sponge Cola frontman Yael Yuzon na Takbo. We recorded the album actually since last year. Sarap sa feeling na ma-release namin siya bago matapos ang taon at meron kaming gift sa inyo ngayon 2025, which is the album Walang Makakapigil, guys. So sa mga nakasabay-bay sa amin ng Grace Note, salamat. Bukod sa Wasabi, Takbo, Phoebe at title track Walang Makakapigil, laman din ng album ang mga nauna na nilang ni-release gaya ng Malalang Nilalang, Babaeng Torpe, Gusto Kong Magsolo at Balang Araw ay Mapapangiti, kakolab naman si Zel Bautista ng December Avenue. Itong album na to, punong-puno siya ng kwento, iba't ibang bintana sa isang building, iba't ibang perspective, experiences na pwedeng naranasan nyo rin, mga experiences, personal experiences din namin na gusto namin i-share sa inyo na hopefully it would resonate din sa kwento nyo sa buhay. Last September 6, ginanap ang Walang Makakapigil concert ni Eunice, Jazz, EJ at Tatsi sa Teatrina Green Hills na pagdiriwang din ng kanilang higit 15 taong paghahatid ng musika. The album tour, we're gonna have a tour. First leg namin sa Robinson's Gentry sa 23. So, yun. Kita tayo doon. Magkakaroon din kami ng vinyl for Walang Makakapigil for sure. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 38 araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.